session, we have talked about the ministry. Ano po, kung naalala po ninyo yung tatlong bahagi ng ministry. Can somebody give me one? Doon sa natalakay natin last time. Ministry is, ano yung ministry natin unto the Lord? Yung ano po, Pastor, yung worship. Worship. So it's our ministry unto the Lord. What is our ministry unto the body? Fellowship. Fellowship, right? And our ministry unto the world or unto the lost ay Discipleship. discipleship. At ang discipleship starts when a person comes to know Christ. Tama po? Pero isang bagay na sinasabi po natin, hindi enough yung evangelism. Of course, iko-question yun kapag hindi alam yung konteksto na pinag-uusapan natin. Kasi nga, ang evangelism ay parte lamang o panimula pa lamang ng ating tinatawag na discipleship. At pag pinag-uusapan ng discipleship, merong 4 na phases yon. Okay, ano po yung 4 na phases? First is knowing Christ. Next is Grow in Christ. growing in Christ. So kapag nakakilala, obligasyon po natin na tulungan o samahang lumago. Okay, do you remember yung pong nagpakilala sa iyo sa Panginoon o yung nag-witness sa iyo, sila rin ng mga ginamit ng Panginoon para ikaw ay lumago sa pananampalataya or dinala ka nila doon sa discipleship place. And discipleship place happens, okay, when there's 2 or 3 gathered in His name. Alam niyo po yan, Matthew 18 verse 20. Fellowship starts, okay, when 2 person agreed together. Tama po? Naalala po ninyo yung mga pinag-usapan. Actually, ang discipleship, hindi actually place yan. Okay? Kasi pag sinasabi natin na ang discipleship place ay church. Pag sinabi mo kasing church, it could be a building, it could be a home, it could be SM. Alam niyo yung SM? Ang church po namin, nag-start sa SM. Silong ng Mangga. Literal po yan. And then 21 years later, eto na po, kami po ay nabiyayaan na ng church building. Salamat po sa Panginoon. Pero ang church building ay hindi church o iglesia na pinag-uusapan sa Biblia. Tayo po, di ba? So tayo actually together with those who we witnessed, ayun po yung yun po yung discipleship place. So pag sinabing discipleship, merong discipler, merong disciple, merong teacher, merong student. Yan, pag-usapan pa po natin yan later on. So after na, actually hindi after kasi ang paglago ay tuloy-tuloy. Would you agree with that? Na tuloy-tuloy po ang paglago? Hindi po natatapos yan. Kami po yung mga pastor na. Marami po sa atin dito, pastor na. Pero hindi po natin sinasabi na enough na yung 3 years ko sa Bible School. Enough na yung nabasa kong scripture. By the way, how many of you read the Bible from cover to cover? Genesis to Revelation. Nagawa nyo na po? Praise the Lord kung meron na. Pwede nyo bang i-comment ilang beses ninyong nabasa ang Biblia from Genesis to Revelation? Meron po bang nakaulit, nakailang beses? I-comment nyo lamang po diyan. Tayo lang naman makakaalam, hindi po natin yan ipagsasabi. Alright. I have read the Bible 7 times. Okay? From Genesis to Revelation. Bakit po umabot ako ng 7 beses? Yung 7 beses, programa po yun. Ibig sabihin, talagang nangyari yon during my Bible school days. Hindi ko na po isinama dyan yung frequently reading ko. Kasi hanggang ngayon, nagbabasa rin po ako. Kaya lang hindi nakagaya ng dati na talagang meron akong plan na sinusunod. I still read the Bible. Pero hindi kagaya nung dati na requirement. Alam niyo po ba, nasa Bible school namin, kaming dalawang mag-asawa ay na-train doon sa ganong sistema. Para sa aming mga administrator, yung mga Bible school presidents, administrators, teachers, mahalaga para sa isang pastor ang maging pamilyar sa salita ng Diyos. At para ka maging pamilyar, kailangan mo talagang basahin at unawain at ipamuhay. Tama po ba? Hindi lang basta basahin, kailangan unawain at kailangan ipamuhay. So I have read
the Bible 7 times nung nasa Bible school ako. Okay, pero ang sinasabi ko lamang po, Bible school days pa lamang po 'yon. Pero kung isasama ko po yung mga personal readings ko, I do not know. Hindi ko na alam. I lose track of it actually. Pero familiar na na ba ako? Kagaya na ba ako ni Brother Eli Soriano na kapag may sinabi, sasabihin ko lang kapitulo, bersikulo, and then basa. No, maaaring hindi photographic yung memory ko pagdating sa ganyan, pero praise the Lord, kahit papaano po ay familiar na po tayo. Okay? 7 times. Paano nangyari yon? Meron kaming kung tawagin ay PSTP o Pentecostal Spiritual Training Program. Sa Bible School po ito. Sa buong isang linggo, Monday to Friday, from 7 p.m. to 9 p.m. Ang break lamang po ay lunch, coffee breaks, at saka dinner. Tapos matatapos kami 9 p.m. Paano namin ginagawa 'yon? Meron pong Bible reader sa harapan. Nagsasalitan kaming mga estudyante kasama yung mga teachers namin. So from 7 p.m. magsisimula na kaming magbasa. Para hindi po kami ma-bored, ang ginagawa namin, let's say ako yung reader, sasabihin ko, okay, babasahin ko yung first verse, sa inyo yung second, palitan tayo. Para lahat talaga gising. At malalaman mo talaga kung sino natutulog kasi may tagabantay talaga. Gigisingin ka kung ika'y aantukin. Kasi may mga holy hours, right? Sa nakakaantok talaga. Pero andyan ang kape, andyan ang candies, andyan yung pwedeng gawin. Pero isang bagay talaga para sa akin, ako po sa experience ko, when I got to see the full context of the Bible, grabe ho. Especially yung mga narratives. Para lang ako nanonood ng movie. Okay? Nasusundan ko na. Okay? Kapag sa unang pagbasa, tipin nyo naman, 7 times. Kung baga, pelikula, 7 beses ko napanood yung pelikula. More likely, kahit papaano, nasusundan ko na yan. Sa susunod na uulitin namin siya, nasusundan na namin siya. So, sa 3 taon po namin sa Bible School, 7 beses namin. Kasi trimester po kami eh. Okay? So, 3 SEM sa isang taon. So, sipin nyo po yun. From 7 a.m. to 9 p.m., wala kami ibang ginagawa kundi magbabasa. So, matatapos kami talaga ng Biyernes. Minsan, tanghali pa lang tapos na kami kung mabilis kami magbasa. Pero minsan, inaabot pa kami ng Sabado pag hindi namin talaga mabasa. Requirement, kailangan mabasa namin. So, 7 times doon sa programa. Importante po 'yan. Bakit ko po natanong 'yon? Sapagkat isa po 'yan sa mga must if you are a preacher, if you are a leader, if you are a pastor, if you are a minister. Okay? Importante po 'yan. Now, okay, pagkatapos nung paglago, nabanggit ko kanina na kasi pinag-usapan natin 4 phases, knowing and then growing. Habang lumalago, patuloy na lumalago, what will happen next? The Sir, person will develop na may mga gifts pala siya na binigay ng Panginoon. Tama po? And then, magsisimula na siyang maglingkod. So, number 3 is serving Christ. And then, habang naglilingkod, madidevelop sa kanya yung compassion. Okay? And then, the person will eventually share Christ. And then, another cycle begins. Okay? So, tawag natin doon ay discipleship cycle. Parte po yon doon sa ministry na tinalakay natin last time. Knowing, worship, fellowship, and discipleship. Okay? So, binalikan lamang po natin. Sige po, sa ating pong pagsisimula ngayong gabi, may request Brother Jerome to open us in the word of prayer. Okay lang po ba? Naka-mute po kayo if you are speaking. Yan, thank you. Please open us in the word of prayer po. Sige po, tayo po yung manalangin. Sa kadakilaan niyo po sa buhay ng bago siya. Salamat po dahil muli kami naman po ay mag-aaral ng salita yung sa ministry, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. Bigyan niyo po kami sapat na kaalaman, katalinuhan. Upang mas lalo po namin maunawaan ang aming pag-aaralan ngayong gabi ito. Kaya din po ay mag-bless sa bawat isa sa pagtuturo po sa amin at sa kami, Panginoon, na makikinig.
Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpaunawa sa amin sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya, pagpapala na aming natatanggap sa inyo. Sa mga karumihan po namin, sa mga kalikuan, ituwid niyo po kami, pakalinisin, patawarin niyo po kami sa mga pagkakamali. Kayo po, Panginoon, siyang patuloy na maglinis sa amin upang maging karapat-dapat po kami sa inyo. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat, sa mga aming panalangin, sa mga Amen. 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 So I have sent to you the reading guide for our topic tonight. Kung na-print nyo po, kung di nyo na-print, very quickly, balikan nyo lamang po, nandun sa group chat natin yan. You can download it at para masabayan nyo po yung ating pong lecture for tonight. Okay? So let me share to you. Oh, wait lang. Wait lang po. Yep. Okay, nakita nyo na po ba? Okay, are you seeing the shared screen? Ano pong napabasa po ninyo dyan? Biblical foundations. Yeah, the biblical foundations of ministry. So pag-usapan natin sa class na ito, sa session na ito, yung biblical foundation ng ministry. Okay? So we will now redefine ministry biblically, hindi siya culturally. Okay? So you have your notes with you. Yan, pwede nyo na pong pwede nyo akong sabayan sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. Okay, this is the question I want to ask everybody. At pwede pong mag-ask ng volunteer para sagutin po ito. Okay, ano po yung tanong? Is ministry for a few leaders or for every believer? Ang ministry ba ay para sa iilan lang o para sa lahat? Ano po sa tingin po ninyo? I'll give you time to think muna. Kumustahin ko lang din po muna kayo. Kamusta po yung inyong mga subjects? So, nag-i-enjoy po ba kayo sa ating pong klase? Sa ating mga klase? Ako po, nakikita ko po kayo Monday to Friday sapagkat yung aking pong misis ay siya yung moderator ng ating pong mga klase. So nakikita ko na talagang marami sa inyo talagang nag-i-enjoy. Sana manatili tayo doon sa ganun, no? Hindi yung nag-i-endure na lang, no? Kasi marami pong nahihirapan sa ganitong setup, especially yung virtual or online. Pero kami naman po, o tayo naman po dito sa Bible School ay hindi intended para magpahirap. We intend to assist actually. So, ang klase ko po ay hindi lang Friday. Friday ba ako? Friday ba ngayon? Yeah, Friday nga pala ngayon. Hindi lang po Friday ang klase ko sa inyo. Meaning, from time to time, pwede po kayo magtanong. From time to time, nagsisend po ako ng mga sa tingin ko ay pwede pong makadagdag sa mga pinag-uusapan po natin. Alright, so I hope nag-enjoy po kayo at natututo sa ating pong mga teachers. Di kalibre po yung mga kasama ko pong mga teachers dito po sa Bible School natin, mga doktor. Ako lamang po yata yung hindi doktor sa atin pong roster ng ng mga teachers, no? Pero ganun pa man, nagpapasalamat ako kay Dr. Tess dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makapagbahagi din ng aking pong mga tinanggap naman nung ako po ay estudyante pa lang. Alright, so anyone wants to answer the question? Is ministry for a few leaders or for every believer? Ano po ang sagot po ninyo? Nakalagay po yan sa inyo pong reading guide. Pero gusto ko po sagutin ninyo from your heart. Sagutin ninyo sa ganang kung paano nyo nauunawaan o ano talaga yung palagay ninyo dito sa tanong na ito. Okay? I will actually want to hear from everyone, sana, pero dahil ang oras po natin ay limitado, so isa o dalawa na nasasagot po para yung iba na naman mamaya. Okay? Anyone wants to share their thoughts? O magtatawag na lamang ako?
Especially yung mga kwan. Alam niyo sa school, yung hindi nakatingin siya yung tinatawag. O yung mga hindi naka-open cam, madalas sila yung tinatawag namin. Sige, simulan natin kay Kwan. Kay sino mga hindi naka-open cam dito. Buti na lang, nag-pray na si Kwan eh. Si Pastor Jerome. Okay, Sister Joanne. Okay, ano ang inyo pong opinion po dito sa tanong po natin? Biglang Okay po. nag-open cam si Ma'am Joanne. Magandang gabi po. Sige po. Pastor, pasensya na kayo kasi hindi po ako fluent ng Tagalog kasi nasa No, it's Davao. okay. Kasabot ko. Okay. Kasabot ko, Pastor. Okay, for me, ministry is for every believer po. Kasi kahit na anong ginagawa mo, kahit naghugas ka ng pinggan, nagwawalis ka ng sahig sa simbahan, kahit ano po, para sa akin, it is a ministry po. Kaya para sa akin, ministry is for every believer po talaga. Yun po ang sa akin lang po opinion. Hindi ko pa nabasa yung ano po, yung sinend nyo. Hinahanap ko, Yeah, hindi ko nakita. ano nyo na lang po, paki-download ninyo para mabasa po din ninyo. Or you can do it now ha, para habang nag-ano po tayo, open nyo lang sa, kung meron pa po kayong iba pong mga gadgets dyan, you can open it. Kung meron po kayong, ano tawag na doon? Yung WPS, I think WPS, you can open the file. Sa email, through- Pastor, no? Sa email. Hindi po, sa po yan siya, sa ating group chat. Hindi siya Okay. email, hindi siya file sent. Well, anyways, so tama po kayo, agree po ako doon. Okay? Ang New Testament ay clear dito po sa bagay na ito. Okay? Ministry is the calling of every believer. Okay? Ministry is the calling of every believer. So kapag kayong tao ay tinanggap na niya si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas, siya po ay may mandato na to do and to be part of the ministry. Okay, Matthew chapter 28, 19 and 20. Sino yung kausap diyan? Ang mga disipulo. Ano sabi niya? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. Sabi ni Jesus, surely I am with you always to the very end of the age. Leadership exists. Spiritual gifts exist. Offices exist. Matatalakay po natin yung mga yan later on. Okay, but the work of the ministry or the work of ministry belongs to the whole body of Christ. So, kaya wala dapat sa church ang magsasabi na wala akong ministry o hindi ako part ng ministry or wala akong pwedeng gawin. Because I know that you have already heard about this quotation. The Lord is not calling the qualified, or He do not call the qualified. He called, He qualifies whom He called. Ulitin ko po yan. The Lord do not call the qualified. He qualifies whom He called. Okay? So, sino ba ang nagsimulang magaling na? Alam niyo po, ito po aaminin ko po, nung aking pong entrance examination doon po sa Bible School, sa Luzon Bible College, yung unang Bible School na aking pinasukan, meron pong tinanong doon, ilan ang books ng Old Testament? Sabi ko, 39. Tapos, pangalawang tanong, ilan ang books ng New Testament? Sabi ko, 28. Paano alisin din yung yung mukha ko? Pahiyang-pahiya ako. Sabi nung nagpapa-exam, Yeah. nadagdagan bro Nadagdagan confident pa ako. Tapos maraming mga tanong doon na, naku, pambira. Meron pang pinaano sa akin, eto nakakatuwa po ito Tinanong ako kung ano ang aking life verse. Gusto ko magpa-impress, nagsabi ako ng verse. Hindi ko na maalala pero para lang, alam mo yan, nakala ko hindi nila i-check or what Nung chinek nila, wala sa Biblia yung sinabi ko. Entrance exam. Parang Jeremiah chapter so parang gano'n Basta wala sa Biblia yung sinabi ko, payang-paya po ako. Pero gano'n pa man, what I'm saying is, yun nga, hindi naman tayo nagsimulang magaling na, o marunong na, o marami ng alam. Nung tinawag niya yung kanyang mga disipulo, wala rin silang masyadong alam gawin. Okay? Wala kang dapat Isang bagay lamang, willing sila.
Willing sila. Yung ableness Ayun o, happen later on, after or during discipleship. mas tinatawag Okay. na lang hindi qualified. Salamat po, Sister Joanne, sa inyo pong sagot. Let's look at the ministry of Jesus. Ano po nakikita po ninyo? Nakikita niyo po ba ito? Okay, kinuha ko lamang po ng mga clips or mga pictures sa internet. Pero parang ganyan, gusto ko lang i-portray sa inyo. Ganyan ang ministry nung araw. Okay, walang pulpito, walang magarbong. Eto, kwan na to eh, kumbaga formal na ito, itong nakikita ninyo. Okay? Pero hindi kasing formal ngayon. May aircon pa nga tayo ngayon eh. May mga sound system pa nga tayo ngayon. May smoke machine pa eh. Okay? Not all people will agree with those kind of setups, no? Yung iba, pag nag-drums ka, nako, satanic na. Alam niyo po bang may mga ganong grupo? Kapag nag-drum set ka, satanic na. At pag hindi, King James Version ng Biblia mo, hindi yan Biblia. Well, we cannot actually argue with them, and let's stop arguing with the saved. Tama po? Let's start finding the unsaved and bringing them to the feet of Jesus. Okay? Yan. Ganyan ang mga ministry ni Jesus. Hinahanap niya yung mga ayaw makasalimuha ng iba. Hindi lang ito. Okay? Hindi, ito, parang church style ito. Next is, ito talagang ang mini-ministryhan ni Jesus, yung mga needy. Those who needs attention, those who needs healing. Okay? Yan ang mga hinahanap ni Jesus. Yan ang ministry para kay Jesus. Tinapay ka. Right? Yung mga inaalihan ng mga masamang espiritu. Yan ang mga Hindi pa pulo pa yung video mo. kasalamuhan ni Jesus. Parang Okay. baka mainggit sila eh. Pag ministry ang pinag-uusapan mga kapatid, kung gusto po nating maunawaan ang ministry, we must start with Jesus. Ulitin ko po yan. If we want to understand ministry, we must start with Jesus. Can somebody read Luke chapter 4 verse 18 to 19? Luke chapter 4 verse 18 to 19. Anyone? Makain. Sir AJ, kindly read Luke chapter 4 verse 18 to 19. Yan, nakamute po kayo. Okay po. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the captives and recover of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen po. Amen. Puro yan po ang pagkakabasa sa salita ng Diyos. Kung pinag-uusapan po ang ministry, dito po sa passage nito, ito po yung ilan sa makikita natin na ginawa ni Jesus during His ministry here on earth. Okay, He preached, He healed, He delivered those oppressed. Okay, He freed them from being, alam mo yan, alipin sa kasalanan, hindi lang sa kasalanan, maging sa kontrol ng masamang espiritu. He cared for the poor and He formed leaders. This is what his ministry look like. Jesus' ministry look like nung siya po ay naririto. Okay, tanong, alin po dito ang nagagawa na ninyo? Tignan niyo po itong mga ito. Ayan, ang tanong ba, pag hindi ko ba nagawa itong mga ito, Pastor, hindi kompleto ang aking ministry? Hindi ko naman sinasabi po yun. Ano po? Ang sinasabi ko lamang, kung ministry pinag-uusapan natin, ano po, more likely, ang pinakamodelo natin dyan, ang ating Panginoong Yesus mismo. Okay? At yung mga nauna sa atin, paano sila nag-ministry. Pero dito pa lang, makikita na po natin, dito po, can still be applied today. Applicable na applicable pa rin din po sa ngayon yan, sapagkat marami pa pong kailangang makarinig ng mabuting balita.
Ang preaching, hindi lamang po yung preaching every Sunday, Okay? Ang preaching na nakikita ko dito, especially proclamation, that's proclamation of the gospel. Okay? Yung sa panahon natin ngayon, parang enough na, no? Yung ministry natin sa loob ng church para sa marami. Which I think, hindi yan ang disenyo talaga ng ministry. Okay? Nabanggit ko nga sa inyo, kapag isa man dun sa tatlo na sinabi ko sa inyo ay lacking, malamang hindi talaga ministry ang nangyayari sa buhay ng isang naglilingkod sa Panginoon. Kung walang worship, okay? Kung walang fellowship at Fellowship. kung walang discipleship. Parang ganito. Let's say nagwo-worship ka nga sa Panginoon pero hindi ka naman nakikipag-fellowship, hindi ka naman nakikipag-disciple. Parang hindi talaga ministry o wala talagang ministry na nangyayari o hindi enough. Okay? And same thing, kung meron kang fellowship pero hindi ka naman nag-worship, nag-attend ka lang ng church, hindi ministry. Kaya lalong hindi ka makakapag-discipleship. Nabanggit, isa sa mga post na akin pong na-share, sa mga naka-follow na po sa akin or ng mga friends ko sa Facebook, balikan ko lang po, napakaganda ng pagkakasabi doon. Hindi daw posible na mag-disciple ang hindi disciple. Pero maganda yung pagkakasabi niya. Okay, balikan ko lang saglit. Mabilisan lang. Kailan ko ba sinare yan? Parang 2 days ago. Oh, okay. An undiscipled man can't disciple others. You agree with that? Disciple. An undiscipled man can't disciple others. No. Okay? So, importante yung tatlo na yun, kung ministry pinag-usapan. At dito, makikita po natin, okay, sa buhay ni Jesus, na talagang existing yung mga yan. Notice this. Jesus did not build an organization. He built people. He made disciples. Amen po? Agree po kayo dyan? Jesus did not build an organization. Ano po ang take ninyo doon sa ang pangalan ng kanilang mga ministry ay pangalan nila? Nakarinig na po kayo ng ganong mga ministries? Kenneth Hagin's Ministries, mga ganyan. Benny Hinn Ministries. Narinig nyo na yung William Balmores Ministries? Wala pong ganon. Wala po. Kung may naririnig po kayo, scam po yun, hindi po ako yun. Alright? Jesus did not build an organization. He built people. Okay? His ministry was transformational, not institutional. Okay? Ang ultimate goal niya ay baguhin ang buhay ng isang tao. Which he did to me and to all of us. Tama po ba? Nung nakilala nyo si Kristo, nagbago po ba ang buhay po ninyo? It changed dramatically. Hindi lang dramatically, talagang grabe. Super ganda ng ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po? Jesus did not separate preaching from action, di ba? So, nung pre-proclaim po niya yung katotohanan, dinemonstrate niya ito. He walked the talk. He practiced what he preached. Okay? Now, let's look at his method. Ano ba yung naging method ni Jesus? Okay, but again, ang model po natin ay si Jesus, kung ministry pinag-uusapan, and later on we will be looking at the early church in Acts. Okay, and then we will be looking dun sa iba pang mga aspeto ng ministry. Hopefully matapos po natin lahat ngayon at hindi po ninyo ako iiwan. I still have 30 minutes to go. Okay? Tuloy-tuloy na po tayo. Kung may tanong po kayo, please write it down. At akin po yan siyang ang commitment ko sa inyo, pag may mga tanong po kayo, pag susumikapan ko po, natugunan lahat.
It doesn't mean na kaya kong tugunan lahat, pero rest assured, gagawin ko po yung best ko para tugunan. Kung di ko man matugunan agad, I'll be very honest kung sasabihin. Kung halimbawa may tinanong kayo at hindi ko po masyadong Kita sa camera. kabisado o hindi po ako sigurado sa magiging sagot, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na aralin para matugunan ko po ng maayos. Yun po yung aking commitment po sa inyo. Okay, let's look at his method. Okay? How many, sir? Tanong, how many disciples did Jesus focus closely? How many disciples did Jesus focus on closely? You know the answer, okay? The answer is, 12. he focused closely on 12 disciples. At yun yung nagiging pattern ng iba. Okay? Meron din silang mga 12. Tawag nila dyan ay primary. Okay? I don't know if you are familiar with G12. Halos lahat naman yata tayo dumaan dyan. I like the system. Actually, ang ganda ng system ng discipleship ng G12. Okay? It's just, lately, kaya medyo, I'm not saying na, na pangit yon or what, mayroon lang iilan, especially doon sa mga nakasama ko noon, na medyo naging demanding siya sa oras, sobrang naging magastos, parang hindi kami nakasabay. So, ang ginawa namin, kinuha namin yung principle at we tried to do it and applied it. Doon sa konteksto meron kami, personally. Pero tawag na sa amin, hindi na, tawag dito? Fully immersed, parang ganun. Parang half-half ka na lang pag ganun. Kailangan talaga full immersion. Okay. He focused closely on the 12. Tama. At ano yung principle na gusto nating makita dito? Okay, depth before width. Lalim bago yung lawak. Okay? He prayed often, he taught consistently, he modeled obedience, and he empowered others. Can somebody read Mark chapter 10 verse 45? Mark 10:45. Pastor Sandy, kindly read po itong ating pong 10, passage. 10:45. Nawala yung isang estudyante. Nandyan po ba kasama niyo si Sister, what's her name? Sorry po, hindi pa po ako familiar. Kasama po, Pastor. Kasama po. Andyan siya? Dito po. Alright, sige. Hindi ko nakikita. But, okay. Sige, Pastor, kayo po. Pakibasa nga po muna yung John chapter 10 verse 45. Wait, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Right. So, very clear naman po itong passage na ito. Ano po? He declared that he came not to be served, but to serve. Ako po, kapag na i-invite pong magsalita, ang tanong nila sa akin, Pastor, paano po namin kayo ipapakilala? What is your portfolio? Sabi ko sa kanila, mga kapatid, pwede bang ganito nyo ako ipakilala? This pastor is a simple church worker. That's it. Ayaw nilang pumayag. Ang ginagawa nila, nagre-research sila sa Facebook kung ano-ano nakikita nila doon. At minsan pinapa-fill up pa ako nung parang 2 weeks ago, I was in Ilocos. I preached 3 days, dire-diretso. Nag-preach ako sa mga kabataan, nag-preach ako sa isang church, at nag-preach ako sa kanilang ecumenical ministry o yung tinatawag na ministerial fellowship. Ano po? Ganon, meron pang mga pina-fill up sa akin na pagkakakilanlan. Sino ako, ano natapos ko, ano mga pinagagawa ko sa buhay, o ganyan. Tapos, kala ko naman, gusto lang nilang, binasa nila lahat yon. Sabi ko, nalit tuloy ako, parang patay, matindi na yung expectation ng tao. Nabanggit nila si Pastor William, merong MA sa ministry. Naku, patay. Baguhan lang din po tayo. Kumpara siguro sa inyo, baka mas marami pa po kayong alam kaysa sa akin. But anyways, pagdating sa ministry, hindi po pagalingan. Pagdating po sa ministry, ang tinitignan po ng Panginoon Diyos ay katapatan at yung pagpapatuloy.
Mawawalan ng saysay ang ministry kahit napakatindi ng ginawa mo kung huminto ka. Yes. Correct. Kailangan nagpapatuloy kahit mahirap. Saludo po ako sa mga pastor, sa mga manggagawa na kahit mahirap nagpapatuloy. Marami po ang Kaya nagko-quit. magpapigil. Marami po ang nadidepress. Alam po ito ni Sir AJ, na kwento ko po ito. Meron akong kasama sa Cambodia. Wala akong naging hint kung may problema siya kasi masayahin niya. Yung pala, yung pagiging masayahin niya is just the tip of the iceberg. Meron pala siyang malalim na pinagdadaanan sa buhay. Months after po ng mission po namin, nagpakamatay. Alam niyo kung saan siya nagpakamatay? Sa church, sa pulpito. Nagsabit siya ng extension cord sa sa kung saan nakalagay yung projector, at doon na niya tinapos yung buhay niya. Nalulungkot pa rin din ako hanggang ngayon kasi nga wala akong nagawa. Parang bakit hindi ko nakita? Parang gano'n. Marami pong nagko-quit, marami pong nahihirapan. Pero saludo sa mga kagaya natin na hindi naman madali, hindi naman talaga marami sa inyo underpaid or not paid at all, no? Tapos hindi pa makita ng mga kasama natin minsan yung ating mga sakripisyo. Hinahanapan tayo ng kung ano-ano, kinukumpara tayo sa iba. Dito po sa Works of the Ministry, mapag-uusapan po natin 'yan. Ano po, na marami po sa atin ang hindi po talaga appreciated. But rest assured, merong isang nakakakita ng ating pagpapagal. If no one is seeing your sacrifices, the Lord sees. Kaya wag po tayong mapapagod sapagkat ang Panginoon, naniniwala naman ako, nakikita niyang lahat. Amen. Amen? So, He came to serve and not to be served. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. So, ano po yung binibigyan ng emphasis dito? Ano po yung prinsipyo na gusto nating makita doon? Ministry is service, not spotlight. Not spotlight. Okay? He prayed consistently, he taught intentionally, modeled obedience, empowered others, and released leaders. Okay, so when he did that, okay, lahat ng yon paglilingkod. Marami po akong mga nakikitang mga entitled na mga leaders at nagagalit pa yan pagka hindi mo mabati sa kanilang mga title. No, meron po dito sa amin, tinawag naming pastor na galit. Sabi niya, hindi pastor, bishop. Nako. Nagtinginan kami. Kaya dami namin, nasa kwan kami. Tinawag siyang pastor, di daw pastor, dapat bishop. Tapos mayroong isang nagbiro, sabi niya, okay po, bishop. Nagkaroon ng bishop. Bishop na daw, no? Anyways, sana wag ganon. Sabi mo sa katabi mo, kung may katabi ka, wag ganon. Pag ganoon. So, note to self. Wag ganon. Okay, we Kasama are natin servants. I don't know if you have heard this song. I felt led to sing you this song. Okay lang ba sa inyo? Pastor, walang simbahan. Okay. Sana makuha ninyo. Send ko po sa inyo yung yung lyrics nito kung gusto po ninyo. Pero ganito po yung lyrics ng song. Sabi ng song, Lord, make me like you. Please make me like you. You are a servant. Make me one too. Oh Lord, won't you give me the strength every day to build a community to follow your way. I don't know if you know this song also. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of our hearts always be,
Make me a servant. Make me a servant. Make me a servant today. Again, mga kapatid, ministry is service, not Spotlight. spotlight. So, ganun sana yung prayer natin, ano? Maging katulad tayo ni Jesus. Yes. At gawin niya tayong katulad niya, servant. Mhm. Tanong. If Ito po, Jesus hindi pastored ko alam kung church kaya of nating today, sagutin ito. Pero what would he correct? tatanungin ko na rin kayo. If Jesus pastored your church today, what would he correct first? Sino gusto sumagot? Huwag nyo nang sasabihin sa church ninyo, kunyari yan na lang. Okay? Huwag na rin kayong magpapangalan ng mga individual. Ano. Pero ano kaya ang iko-correct? Ano na lang, huwag na yung sino. Ano kaya iko-correct ng Lord sa ating mga churches ngayon? Anyone wants to share? Yung too much using parang cellphone. Always late, Pastor. Joanne, Sister Joanne, ano po? Always late. Always late. Opo, ano? Ito po ang katotohanan. Ano po? Yes. Yan ang sakit nating mga Pilipino. At ang strategy ginagawa ng ibang mga churches ganito. Kung ang gawain ay alas 9, ang inilalagay nila sa program ay alas 8. Alas 8 para alas 9. Kasi nakatatak na sa atin yun talaga na at least 1 hour. Pero hindi po yun tama. Tama po? Paano ba? Parang gulo nung sinabi ko. Hindi yun tama. Tama po. Ano? Hindi yun tama. Right? Hindi tama. Bakit? Sabi nila, dapat American time, hindi Filipino time. Filipino time, always late. Sabi ng mga Koreano. Naririnig mo yan, Pastor Sandy? Yes. Oo, Filipino time, always late. Sabi nila, dapat Pali-pali. American time. Sabi ko, no. Hindi dapat American time. Kasi Time. American time is on time. Dapat Christian time. Yes. Ano po ang Christian time? Ahead of time. Head of time. Para sa akin, dito sa klaseng ito, if you are on time, you are late. Kaya dapat ahead of time tayo. Po. Pero paumanhin na lang na alas 8 tayo nagsimula, nakiusap naman po ako. Pero yung mga kailangan na pong umalis agad, ako po ay nakapag-prepare naman na. Alas 10 po yung amin pong travel to the airport. Again, para sa mga wala pa po kanina, ako po at ang aking pong isang delegate sa church ay pupunta na ng airport tonight. Ang amin pong check-in ay alas 3 ng madaling araw. So, we have to go now para sakto po. Alas 6 po yung amin pong flight eh. Alam niyo naman po, pagka international, dapat 3 hours no, before yung iyong flight. Nasa airport ka na dahil sa mga pwedeng maging delays like immigration, etc. We commit your prayers. No? Please do pray for us na sana walang maging aberya at maayos po kami makarating ng Indonesia. Okay, tanong. Bukod sa always late, ano pa yung mga sa tingin ninyo i-correct ng Panginoon kung siya yung nagpapastor sa church natin? Yung iba, pwede nang mag-type. I-type nyo na para mabasa ng iba. Meron na po bang nag-type? Ito po. Ano man nakalagay dito? Safe travel. Thank you po. Okay. Anyone? Si Pastor Sandy, parang may gustong sabihin kanina pa. Ano kaya i-correct ng Lord Jesus sa mga churches ngayon, Pastor? Kung siya yung mga nagpapastor sa mga churches. Pastor, yung mga Christians, halos di na gumagamit ng Bible eh. Cellphone na lang. Cellphone. Opo. It is as if yung Bible nila holy. Walang holy Bible eh. Ano po? Maya. Di ba? May nagchat-chat. Kaya nakaka-distract. But anyways, okay. I allowed it. Pero yun nga, isa pong katotohanan, marami pong distractions eh. Anyway, so yun po. Tingin ko isa rin po yan. And then you may just want to write down your answer. Ano sabi ni Sister John? Ang daming mga easily offended, mga balat sibuyas na mga miyembro, tilang makamayan. Lumilipat na ng church. Okay? At kapag may narinig na sermon, nakala mo, pinapatamaan lagi sila.
Alam niyo po bang lagi ko sinasabi, ang salitang ito ay galing po sa Panginoon. Bato-bato sa langit, ang tamaan mabukulan sana. Ganun po ako straight sa church. Sabi ko, kung ikaw ito, magbago ka. Opo, hindi pwede yung pa-baby-baby sa church. Pag na-impyerno ang mga miyembro natin because of sugar-coated messages, ay tayo po'y mananagot sa Panginoon. If you are a pastor, dapat gracious, pero dapat truthful. Okay? Masakit minsan ang katotohanan. Pero kung yun naman ang makakapagligtas, yun ang makakapagtuwid, yun dapat yung ating sinasabi. Hindi natin laging sinasabi na, mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon, pagpapalain tayo ni Lord. Mga puro ganun lang, May mga pastors talaga, puro yayaman tayo, promise. Okay? Mga ganyan-ganyan. Well, sa Biblia, sabi pa nga doon, in this life, you will have trouble. Kaya wag natin pinapromise na kapag nag-church sila, hindi na sila magkakaproblema. Na kapag nag-give sila, ay magiging okay na yung sitwasyon nila. That's not true. That's not always true. Maybe there are blessings for those things, pero hindi sinabi ng Biblia. Okay, na magiging okay ang lahat. In fact, pinag-iingat tayo. Kasi, especially in the last days, magiging mabigat, magiging mahirap. Pero blessed are those, okay, ang magtiis hanggang wakas, sila ang maliligtas. Alright, proceed po tayo. Okay, let's look at the early church. Okay? Tingnan niyo po sila. Mukha ba silang nag-i-enjoy sa buhay? Mukha bang mga paisi-isi lang ang kanilang mga ministries? Kaantay. They relied on the power of the Holy Spirit. Hindi yan sa kanilang mga sarili. Okay? They break bread together. You know what happened there, right? Tingnan niyo po ito. The ministry of Jesus did not end. It multiplied. Sa early church, wala na si Jesus dyan. Pero imbis na ma-discourage yung mga tao, imbis na sila ay ma-dissolve, lalo pang dumami. Sila ay nag-multiply. Bakit? Sapagkat ang ministry ay sa Diyos. I remember Gamaliel in the book of Acts. May nagsasabi sa kanya, "Uy, may mga gumagaya sa atin. May mga gather din diyan. Nagre-recruit sila ng marami." Ganyan-ganyan. Sabi lang ni Gamaliel, in his wisdom, sabi niya, alam nyo, kung hindi yan sa Diyos, kusang mawawala lang din yan. Pero pag sa Diyos yan, at ating hinahadlangan, we will end up fighting against God. Yes. At yun nga po yung nangyayari. Dito po sa early church, sa Book of Acts, okay, especially sa mga nakasama kong nag-explore ng Book of Acts, kay last sem, Brother AJ, naalala niyo po, tindi ng mga pinagdaanan nila. Grabe. At yung mga persecutions na naranasan nila, imbis na magpahinto sa kanila, yun ang lalo pang nagpatapang sa kanila. Wisdom-wise, di naman sila pinapapatay ng Panginoon Diyos, or hindi naman hiniling ng Diyos mamatay sila para sa Diyos, sa Kanya, ang inihiling nga ay mabuhay sila para sa Kanya. Tama po? Nagre-relocate lang sila. At pag nag-relocate sila, what happened? Lalong dumadami ang mga nakakakilala, nag-i-spread ang gospel. And I would like to believe, panahon pa ng Apostol Pablo, nakarating na ang gospel sa Asia sa kanyang missionary journey. Third missionary journey, narating siya ng Asia. Malay ba natin kung narating na pala nila ang Pilipinas? So it's not true that Magellan bring Christianity to the Philippines. I would like to believe. What he brought is Roman Catholicism. That what we know. Okay? Pero Christianity, ang nagpasimula niyan, early Christian church. Okay? Sa pangunguna pa rin ni Jesus. Okay? At sa paggabay ng banal na Espiritu. It multiplied. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Ito po yung model ng ministry dito sa early Christian church. Okay? Can somebody read Acts chapter 2, verse 42 to 47? Angel, kindly read yung passage na. Yeah. Acts.
Acts chapter 2, 42 to 47. Habang hinahanap ni Angel, okay, the ministry of Jesus did not end at the resurrection. It multiplied dito po sa kanito. And then the book of Acts of the Apostles shows how ordinary believers continue this work. Amen po. At tingnan po natin. Sister Angel, kindly read nga. Acts 2, 42 to 47. And the early believers devoted themselves to these practices. Ito nga pong makikita natin mamaya. Okay, kindly read. Acts chapter 2, 42 to 47. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. 7. 47. Tuloy-tuloy po hanggang 47. 44. Hanggang 47. Dahil maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari ang lahat ng tao. Nagsama-sama ang lahat ng mga sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo at nagpipira-pirasan ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at pinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Salamat, Sister Angel. Purihin po pagkakabasa sa salita ng Diyos. Sino po sa inyo ang hindi napapawaw dun sa modelo na yon? Alam niyo kung bakit minsan hindi po lumalago ang ating pong gawain? Kasi nga, hindi visible ang mga ito. Word, fellowship, breaking of bread, prayer, generosity. Alam niyo po kung ano ang present sa church? Imbis na building up, nagkakasiraan. I don't know if it happened to your church before or if it's happening right now na imbis na masaya ang atmosphere sa church, parang ang bigat. Naramdaman niyo na yun? Can you relate to that feeling na parang ang bigat sa church? Ang bigat ng pakiramdam. Kasi nga, imbis na nagkakaisa, nagkakabahabahagi. Tapos meron pang pagtotolerate ng kasalanan. Diba? Anong masasabi niyo sa mga ganon? Hindi talaga lalago ang church kapag ang napopromote ay sarili. Okay? At hindi na si Kristo o ang kanyang ebanghelyo. Pero dito po, okay, doon sa binasa kanina, ang ganda nung, especially doon sa last part, no? Tingnan nyo yun, araw-araw sila nagkakatipon-tipon, kumakain silang sama-sama. Okay? They are sharing whatever they can share according sa needs din ng mga nakakahalubilo nila. Sabi doon, every day, the Lord is adding. Okay? Someone sa number nila. Nadadagdagan. Dumadami sila. Isa po sa nami-miss out po ng churches nowadays, pag ministry pinag-usapan, is multiplication. Ang ministry, okay, is meant for multiplication. Yan ang disenyo ni Jesus. Hindi subtraction. Paalis po. Tanong, nadadagdagan po ba kayo sa church o nababawasan? Ano kaya yung rason? This sounds funny pero nangyayari po sa amin sa church to. May mga panahon wala ako at madalas wala ako. Pakinggan niyo po ito. Nakakatawa po ito. Kung kailan wala ako, dun sila madami. Opo, hindi ako nagbibiro. May mga time kapag nandito ako, okay lang, okay naman yung number. Pero pagka wala ako, may mga pagkakataon, hindi naman lagi, pero may mga pagkakataon, ang dami, may mga invite sila. Nagkakataon nga lang ba? Sabi ko sa mga kapatid, mukhang ako ang stronghold dito sa church. Biro lang naman. Actually, biro lang po yun. Ang totoo po, ang ganda na kahit wala ako, ito yung gusto ko makita ninyo, kahit wala si pastor, nagmi-minister sa ibang lugar or doing missions, umuusad ang gawain. Bakit? Hindi sila sa akin dependent. Bakit sa tingin ninyo? May discipleship nangyari. 10 years ago, hindi ko po kayang gawin yan. Kasi nga, wala pang marunong, wala pang hahawak.
wala pong titimon. Pero ngayon, kahit wala po kami, kahit wala po ako. Nagigets niyo po yan? Kasi meron na pong discipleship na nangyari. Pero pagdating po sa early church, okay, kung ministry pinag-uusapan, ito po yung present. Okay, word, fellowship, prayer, yung breaking of bread, ito po yung hindi po ito yung communion natin ngayon ha. Yung breaking of bread nila talaga, eating fellowship. Narinig ko lang din po ito. Mas malinaw daw po kasi yung vision pag busog. Opo. At ito po ay narinig ko sa prinsipyong ginagawa ng ibang mga churches. Nagpapakain po talaga sila. Ibig sabihin, nami-meet yung physical needs, ganun din yung spiritual needs. Hindi pwedeng puro spiritual lang. Kailangan balance. Kung nila to, tingnan nyo dito, nagpapakain talaga sila. At hindi naman sila nagpapakain ng hindi nila kayang ihain. Kung anong meron. Di ba? Kumbaga, until supply last, kumbaga. Okay? Pero, sila ay generous. Ibig sabihin, yung talagang kung anong meron, nagsishare sila. At napakasaya na makita ang church na ganyan. Yung excited magbigay, excited magbahagi, hindi yung what can I get? Yung iba po ganyan ng intention sa church. Anong makukuha ko dyan? Okay, in discipleship or in ministry, turn that what can I get into what can I give? Until dun sa point ng what can I give up. Magkaiba po yung what can I give dun sa what can I give up. Pag lalong lumalalim ka sa ministry, hindi na lang pagbibigay ang pinag-uusapan. Especially yung giving up. Until the time na i-give up mo na yung sarili mong mga pangarap, yung sarili mong mga yung buhay mo, lalo na, para gawin ang pagkatawag ni Kristo sa iyo. Okay? I think you're getting the point dun sa part na yan. Next. Tanong. Sa 5 ito, na nakikita nyo ngayon, ano daw yung weakest sa churches ngayon? Okay? Which of this is weakest in churches today? Ito po yung word, fellowship, breaking of bread, prayer, generosity. Anyone wants to share? Brother Ruel, Sir Ruel, ano po yung inyo pong thoughts dito? Pastor, sa palagay ko po, yung weakest sa church sa panahon po ngayon, especially po dito siguro sa amin, is yung pong yung generosity at saka yung fellowship. May mga kapatid po kasi na minsan, saktong uma-attend lang po Tapos ayaw nang makikisalamuha. After service, umuwi na. Hindi na nakikipagkwentuhan, nakikipag-bonding. Palagay ko po ay isang bagay po yun na makapagpapalakas talaga sa sa bawat isa, yung inaalam ano yung problema ng isa, paano ka makakatulong, paano ka makakadamay. Ayun po siguro, Pastor, yung isang bagay na kahinaan ng Mga church churches na meron. ngayon. Bagay, nabanggit ninyo, at least ang inyo pong reference ay yung church po ninyo. Ngayon, nabanggit po ninyo, ito, fellowship and generosity, itong medyo mahina sa church ninyo ngayon. Ano po yung nakikita po ninyong remedy para mapalakas yung dalawang aspeto na ito sa church ninyo? Siguro po, Pastor, yung simulan mo sa sarili nung kaya po ngayon nalaman na ganyan, siguro po serve as example po para Model it. kaya modeling. Tama po. Thank you po. Alright, I agree with you, Sir Ruel. Ano po? Etong mga ito, ginagawa talaga nila. Hindi ito programa. Lifestyle po nila ito. Sa early Christian church. Kaya dumadami sila. Again, hindi naman tayo required na gawin ang hindi natin kayang gawin. Pero pag kaya natin gawin,
gawin natin yung mga dapat natin gawin. Pero you might as well look at this 5 devotions of the early church. Pag sabihin ng devotion dito, this is what they devote. Paano nila ginagawa, ano yung kanilang ginagawa, parang ganun, okay? Yung word talaga yung kanilang binibigyan ng emphasis dyan. Committed sila, yung devote dyan yung committed. Committed sila sa word. Pag nagkakaroon sila ng gawain, hindi nawawala ang word. Yung fellowship po, ito yung katulad ng sinasabi kanina ni Sir Ruel na talagang inaalam nila ano ba yung sitwasyon niya ngayon. Baka nag-away pala sila ng kanyang asawa. O di kaya meron pala siyang nararamdaman o may pangangailangan pala siya. Inaalam natin yan. At ginagawa ang best natin para matugunan. Breaking of bread, ito na yung eating fellowship. Okay? Ibig sabihin, sharing. Kung anong meron. And then yung prayer, hindi nawawala yan sa kanila. They are not just praying, they are praying fervently. Okay? Matindi sila kung manalangin. Bumababa ang apoy. Nararanasan nila ang banal na espiritu. And then, generosity, hindi na yan pinipilit. Nakikita nila yung pangangailangan. May mga third eye sila. Narinig ko lang din po ito. Na sa church dapat, ang mga miyembro daw, bukas ang third eye para makita daw ang mga pangangailangan ng church. Hindi na kailangan magpatama ni pastor. Na mga kapatid, yung ating pong kisame, wasak na, mga ganyan. Parang magkaroon dapat sila ng pagkukusa, something like that. Okay? Dito po sa church, isa po sa mga natutuwa po ako sapagkat ang mga kapatid ay nakikita nila yung pangangailangan, nakikita nila yung mga dapat sinupin. Pero at first, hindi po nila yan nakikita. Ipinakita namin kung paano. We modeled it. So, ang ganda po ng sinabi ni Sir Ruel kanina. Kailangan magsimula sa atin. Hindi lang tayo salita ng salita. Pangunahan natin. Ganun ang ginawa ni Jesus. Okay? Yun yung klase ng kanyang discipleship. I do, you watch. And then I do, you do. Okay, I do, you do, I watch, and then you do, let others watch. Okay, ang sinasabi ko lamang po is modeling. Importante po talaga yan. Pag wala silang, kumbaga, reference, hindi nila yan siya magagawa ng tama. Okay, ganyan lang yan. Kumbaga, nagiging cycle na lang yan later on kasi nakita nila sa atin. Next. Okay. Balikan ko lamang po yung ano po. Yung naging resulta po nitong mga ginawa nila, although marami dito, weak ang ibang mga churches o ang ating mga churches, pero ang prayer natin, lahat ng ito makover natin at maging malakas tayo dito sa 5 ito para magkaroon ng multiplication. Yan yung binibigyan natin ng emphasis, okay? Now, ang resulta, okay, again, hindi siya program, no? Itong 5 na ito, hindi siya program. Okay, lifestyle nila. They were devotions. At ano yung resulta? Spiritual growth, unity, power, evangelistic impact. Nasa kopya nyo po yan. Nasa inyo pong notes. Okay? Healthy churches today must recover these same foundations. Kung gusto natin ng multiplication, let's recover these things. Kung may nawawala dyan o weak diyan, palakasin po natin. Okay? Now, isang bagay pang gusto ko makita po natin, lahat ay namiministeryuhan. Sa Acts chapter 6, ang mga deacons, Acts chapter 8, si Philip, Acts chapter 9, si Saul, Acts chapter 13, ipinadala ang mga missionaries. Okay? Tingnan niyo po ito. Si Paul, hindi po siya part ng original 12. Tama? Later on na lang siya dumating. Okay? Pero, he became one of the greatest missionaries in history. Bakit? Kasi nga, wala tayong nilalampasan. Malay nyo, ano po, yung mga bata dyan sa church ninyo ngayon, sila pala yung mga susunod na mga pastors. Or sila pala yung mga susunod na mga mayors. Or sila pala yung susunod na presidente ng Pilipinas na mag-turn. Kung di pa darating ang Panginoon, that will turn the world upside down. That will make or create
a lasting impact to many people. Ang Assemblies of God po ay worldwide. Okay? I'm sorry po sa mga hindi Assemblies of God, pero gusto ko pong kunin po itong pagkakataon nito para ikwento sa inyo yung nangyari sa Ghana. Alam niyo po ba na yung General Superintendent ng Assemblies of God Ghana, kaibigan niya yung presidente ng Ghana. At yung presidente nila, Christian. At yung presidente nila, membro sa church niya. Ngayon po, binigyan siya ng katungkulan sa gobyerno that will create lasting impact to many Ghanaian or African people. At doon po gagawin yung amin pong worldwide conference. Okay? I don't know if this is not the first time, no? Nagkaroon dati ng World Assemblies of God conference. Nangyari na yan dati sa Singapore, pero ngayon po mangyayari sa Ghana. Alam niyo po ba kung sino ang excited? Yung presidente. Gagamitin nila yung pinakamalaking venue nila para i-cater ang mga darating galing sa iba't ibang bansa para doon sa conference na yun. Mga kapatid, tingnan nyo ito. A healthy church mobilizes, not monopolizes. This is one takeaway na gusto ko pong ibigay sa inyo. Okay? Dapat na ministeryohan lahat. Wala pong lalampasan. Alam niyo po ba na may mga miyembro po sa church, okay, na minsan ay nababaliwala natin. As pastors, I don't know if I shared it to you, kung na-share ko na sa inyo. Pero let me quickly give you this principle, Send ko na lang mamaya. Send ko na lang po para para matapos ko po ito. Ang punto ko, wala po dapat tayo nilalampasan. Dapat alam ng pastor ang kondisyon ng bawat miyembro ng church. Opo. At hindi lang natin sa nanonotice, talagang dapat po talagang tututukan talaga natin. Okay? We mobilize them. We utilize, okay, every giftings. Hindi yung parang ayaw nating matabunan yung ating spotlight. Gusto natin tayo yung laging nakahawak sa microphone. Gusto natin tayo yung laging visible. That's not discipleship. Okay? Yung laging tayo. Pag pinag-uusapan ng leadership, delegation dapat yan. Nung ako po ay bata-batang Kristiyano, nalungkot ako kasi may mga miyembro sa church ang minaliit ako. May mga miyembro sa church na hinusgahan ako. May mga miyembro sa church na binaliwala ako. Buti na lang hindi lahat ganon. May mga taong nagtiwala, yung hindi ako sinukuan. Years later, pastor na po ako. Who would have thought? Ako po isa sa pinakamakulit na kabataan sa generation namin sa church. Pero ako pala yung tatawagin ng Panginoon. Ito po yung istorya. Nag-pray po ang church namin ng magpapastor. Anong tawag dito? Nag-decide ang church na susuportahan yung magkukumit. Meron po silang napupusuan. Kasi napakabait nung kapatid na yon. Ang pangalan niya si Ate Maida. Si Ate Maida at first gusto na niya. Pero last minute nag-back out. Ayaw na daw niyang mag-Bible school. Gusto niyang mag-kolehiyo. Kasi meron daw mag-sponsor sa kanya. Ngayon po teacher na siya si Ate Maida. Pero yung budget meron na. O yung funds meron na para sa magpapastor. Alam niyo po, sabi ko, ako na lang po. Tinawanan ako. Hindi sila naniniwala na ako yung magpapastor. Akala nila nagjo-joke lang ako. Until I asked my pastor, Pastor, pwede po bang ako na lang? And then my pastor recognized it, that it is the Lord who is calling me. Okay? I remember Samuel, nung una, sabi ni Eli sa kanya, ay, matulog ka na. Guni-guni mo lang yun.
may tumatawag sa kanya. Pero nung na-recognize ni Ellie na si Lord na talaga yon, sabi niya, kapag ka tumawag sa'yo ulit, sabihin mo, nakikinig po ako, mangusap po kayo. And then my pastor recognized it, dinala niya ako sa Bible school. Yan yung nga kinukwento ko sa inyo kanina, pinag-entrance exam ako. Alam niyo po bang bagsak ako? Kinonsider na lang. Sige na, matututo din siguro ito sa Bible school. And the rest is history. I praise God na may mga tao na hindi ako sinukuan. May mga tao na nakita yung potential. They mobilized. They did not monopolize. Are members in your church active or passive? Baka nagsasabihin nyo sa akin, half-half. May active, may passive. Praise God kung lahat active. Pero yung mga passive po, wag nyo pong mamaliitin. Wag nyo pong lalampasan. Okay? Mahal din po sila ng Panginoon. Ay, ang problema, Pastor, hindi lang sila passive. Negative pa. May mga ganyan po ba sa mga churches natin? Remember, there are wolves in sheep's clothes. Narinig niyo na po yan? May mga lobo na nakadamit ng tupa. There are wolves in sheep's clothes. May padala ang kaaway din talaga. Mag-ingat din po kayo. Kaya hindi lahat ng nasa church ay tupa. May kambing nga. Buti dito sa Tarlac may tupa. Huwag mo lang pagbabasketballin talaga. Tingnan niyo nangyari sa mukha ko. Nagpeklat na mga kapatid. Nabawasan ng konti yung kagwapuhan ko pero buti na lang mahal na mahal ako ng misis ko. Sabi niya, gwapo pa rin din naman daw ako kahit may peklat ako. Isipin niyo mga tupa nung nag-basketball, abay pambihira. Anyways, so kamusta mga church, mga members po ninyo sa church? Active ba sila, passive sila? Okay pa po ba kayo? Nandiyan pa po ba kayo? Sana po active yung mga members natin. Paunahan natin, hindi yan magiging active kung kayo mismo passive kayo. Tama po? Kung anong puno siyang bunga. Let's look at the fivefold ministry. Sigurado ako, familiar kayo dito. Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. May nakita ko si Brother Vincent, right? Brother Vincent, kindly read Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Alam ko, kabisado nyo ito eh. Memorize nyo po yan eh. Kayo pong mga nandito ngayon. Pero kindly read po, Brother Vincent. Ephesians chapter 4, 11 and 12. Some are called to be. Naka-mute po kayo. Baka nagbabasa na po kayo. Kung kaya po ng mga kwan ninyo, no? Yung mga camera ninyo, mag-open cam please. Thank you. Alright, can somebody read that? Alright, sige, Brother AJ, kindly po. Basahin ko na po. Christ gave apostles, prophets, evangelists, pastors to equip the saints for the work of the ministry. Alright. And he Amen gave po. some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, and teachers. Ano daw yung intention? Ano daw yung last part? Ano yung last part, Brother AJ, na sinabi ninyo? Teachers. To equip the saint for the work of ministry. To equip the saints for the work, or to equip the church for the work of service. Yan po yung ibang sa ibang translation. Okay. Mga functions po. Ito po yung mga ano lang naman. If you can tag dito have okay, mga kapatid, ang dami kong e-books. Those who wants to read, of course, di ko naman ibibigay lahat sa inyo. Hindi nyo rin babasahin. Give me something of your, kumbaga, desire na basa, like leadership, let's say missions, ganyan. I can recommend a book for you to read. Message nyo lamang po ako. Okay, function ng ministry area or yung fivefold ministry. Okay? Tingnan nyo ha. Okay, what are these people doing? Kilala nyo po kung sino ito? Okay, these people. Okay. Wala akong pinag-uusapan, wala akong pag-usapan sa tao. Tingnan natin yung kanilang function. Ito po, hindi alam ng marami po ito.
Okay? Ang apostle na ministry ay church planting or church planter. Pagka church planter, more likely ang giftings niya o yung ministry niya ay apostleship. Okay, prophet, directional voice, more likely sila po yung mga nagka-counsel o sila po yung nag-enlighten o nagbibigay ng illumination sa mga dito pag may halimbawa, pag meron po kayong kausap na naguguluhan, pag kinausap niyo sila ay sila po ay dito naliliwanagan. Yan, more likely prophet ang ministry na nagfa-function. Harvesters. Ang ganda nga ng pagkakalagay dito, harvester, hindi siya sower. Okay? Harvester talaga. Kapag ka evangelist ka, taga-ani ka ng mga kaluluwa. Shepherd, ang pastor, at saka ang teacher naman, grounds in truth. Again, yung apostle ay pioneer or church planter. Directional voice ang prophet, harvester si evangelist or harvester of souls. Shepherd and caretaker naman ng pastor ng mga kaluluwa o ng mga niligtas ng Diyos. At ang teacher naman po ay correctly handling the word of truth. Yan. Grounds believers in truth. Okay. These are not ranks. Okay, they are equipping functions. These are very important reminder, mga kapatid. This is very critical for understanding ano po na ang mga ito ay hindi posisyon na ibinibigay sa atin. Pero ito ay equipping function. Bakit equipping function? Ano daw ulit ang reason bakit ibinigay sa church ito? Para i-prepare sa work of service ang mga tao. Ibig sabihin, lahat may ginagawa, lahat dapat may ministry. Kung babalikan natin yung una nating tanong, tama po? Dapat lahat may ginagawa. So yung mga upo, tayo, uwi, doon na lamang sa diba? The thought suggest, no? Hindi talaga sila kuan. Yeah, you get my point. Walang uto-uto dapat. Okay, dapat lahat ay moving. Dapat lahat ay functioning. Sa Biblia, ang hindi namumunga, pinuputol. Tama po? Sa katawan, ang hindi nagpa-function, nagpa-paralyze, eventually talaga na nawawala or namamatay. Lahat ng bahagi meron dapat function. Meron dapat ginagawa. To equip the saints for the work of the ministry. Okay? So sino yung mga gumagawa ng ministry? Who does the ministry? Who does? Ano yung sagot natin dito? Doon po sa passage, ano yung kanyang binibigyan ng emphasis? Ang gagawa dapat dyan ay ang mga saints. Pag pinag-uusapan ng saints, sino po ang mga saints? Yung mga ligtas. Okay? So hindi po para sa mga unbeliever ang ministry. Reminder, wag po tayong basta-basta nagtatalaga. Kaya minsan nasisira ang gawain kasi kung sino tinatalaga natin, hindi pa pala ligtas. Mayaman, pastor, sayang yung tithes niya . Yan ang problema sa maraming churches nowadays. Kaya hindi sila nagiging maingat, hindi sila nagiging mapili. Kaya hindi basta-basta po ang ministry, mga kapatid. Who does the ministry? Dapat hindi ko bibilisan yon kasi pangit . Who does the ministry? No, hindi. Who does the ministry? Si Judas, no? Naalala niyo si Judas? Ang ikli lang yung kanyang naging ministry. Naging part naman . Na kaya lang nag-betray siya kaya nawala din talaga.
Tanong, ito po, personal po itong tanong nito. Which functions do you sense God shaping in you? Doon sa 5 na to, alin kayo dyan? Okay, pwede nyo po bang mabilisan lamang na i-type kung ano kayo dyan? Apostle ba kayo? Prophet ba kayo? Evangelist ba kayo? Pastor ba kayo? O teacher kayo? Kung ministry pinag-uusapan. Pioneer or first lang yun. Sabi nung iba, Pastor, wala naman, wala dyan yung yung wala sa choices yung aking ginagampanan eh. Kuan kasi ako, Pastor Bishop. Wala daw kasi yung bishop dyan. Yun ang pag-bishop. Okay, yung ministry area o five-fold ministry. Okay, talimang ito, sino ka dyan? Ano ka dyan? Salamat sa tumutugon na. Oy, Brother AJ. Ay, kayo po ba yan? Ang last na nabasa ko kasi yung uto-uto. Upo tayo uwi. Okay, but anyways, I hope madiscover nyo. Okay, madiscover po natin. Okay, ako po ay apostle in ministry. Ako rin po ay harvester. Ako rin po ay shepherd at konti sa teacher. Yung prophet, I would like to believe nagagawa po yan sa biyaya ng Panginoon Diyos. May mga nakakausap po ako at naliliwanagan daw po sila. More likely, itong 5 na ito, nagmamanifest sa buhay ko. Glory to God. Okay? It's not something that, alam niyo, I possess noon pa. This is something that was developed over the years dahil na rin sa aking desire na maglingkod sa Panginoon. Kung hindi naman po sa desire kong paglingkuran ng Panginoon, hindi naman ako magiging ganito. O wala lahat ng mga ito. So, what I'm saying is, pwede pala na lahat ng ito nasa sayo. Pwede po. Or pwedeng isa lang. Pero if you're a Christian, if you're a believer, if you're part of the ministry, more likely, nagmamanifest. At least isa man sa mga ito. But then again, these are not ranks, these are equipping function. Ano daw ulit? To equip the saints for the work of service. Okay? So the saints do the ministry. Sa Servant. kaya nyo pang tapusin? Okay pa po kayo? Kasi malilimitan po ito. Baka next week. Hindi pa po ako sure. Pero baka kasi next week ay hindi po ako makapagturo. Pero magbibigay po ako ng tawag dito, supplemental readings para sa susunod natin. Kasi baka by Friday ay nasa Mount Bromo kami. So baka nasa biyahe pa kami sa mga panahon na yan. Baka hindi po ako makapagturo. Pero malalaman nyo pa po. Titingnan po natin. Okay. So tingnan natin yung servant leadership. Tingnan nyo po yung picture. Ano po yung napapansin po ninyo? Hugas ng paa. Narinig ko lamang din po ito. I think it's from John Maxwell. Ang greatest representation ng servanthood Hugas ng paa. ay towel. Washing of the feet. Yan ang sabi niya, towel. Ah. Yung towel kasi, it speaks about this, nung hinugasan ng kamay ng Panginoon at pinanasan niya, Kaya pala mahilig sa Okay. tao yun. ipinakita niyo yung kanyang paglilingkod. I don't know if you got that, no? Okay, narinig ko lamang, and somehow nag-gets ko bakit yun ang sinabi nila. Hindi title, hindi kung ano pa man, towel daw, towel. That Jesus used when He washed the disciples' feet. Contrast, world system, okay, ang ibinabandera nila, power, title, recognition. Sa kingdom system, it's service, character, and faithfulness. Ito po yung mahalaga. Okay? Itong mga ito, hindi ko sinasabing hindi mahalaga o ayaw natin ng mga ito, pero dito tayo naka-focus sa kingdom system. Sa world, ito po yung kanila pong kumbaga pina-prioritize. Tayo po, we prioritize service, we prioritize character, we prioritize faithfulness.
John chapter 13, Jesus washed his disciples' feet. Okay? The one with all authority choose the position of a servant. Grabe. Tapos tayo, gusto natin, tayo pinakamataas. Yung ang pinakamataas, ang gusto niya pinakamababa eh. Di ba? And then, itong bagay nito, it defines kingdom leadership. Pag pinag-usapan po ang servant leadership, okay? Servant leadership means influence through humility and service. That's servant leadership. Influence through humility and service. Nasa kwan po ninyo yan. Nasa lecture po ninyo da. Okay? In the world, leadership climbs upward. In the kingdom, leadership kneels downward. Okay. Ito po, medyo magiging ano po tayo? Personalan. If no one applauds you, will you still serve? Yes. Pag wala nang pumapalakpak sa ginagawa mo, magpapatuloy ka bang maglingkod? If you are not promoted, will you stay faithful? If ministry becomes hard, will you remain? Yun na po kailangan sagutin nito sa akin. Pero sana po pag-isipan ninyo ito. If no one applauds you, will you still serve? Mga kapatid, Jesus did. If you're not promoted, will you stay faithful? Sa mata ng tao, Jesus was mocked. And he stayed faithful. He stayed faithful. If ministry becomes hard, wala na yatang mas mahirap pa sa panahon nila na pinapatay ang mga mananampalataya. Pero nagpatuloy sila kahit sa bingit at kalagitnaan ng kamatayan. Will you still remain? Nag-send ng devotion. Kaya sabi ko sa inyo kanina, isang importanteng bahagi, pagpapatuloy. Yun yung aking prayer sa Panginoon. Panginoon, Ano mong gawin natin? manghain niyo po ako araw-araw. Pagbabasa ng Bible. At sa mga panahong mahirap, hindi ko po magiging option ang pagtalikod. May mga nag-ano na po sa akin, may mga nag-offer na po sa akin ng malaking allowance at saka ng ibang mga bagay para iwanan ko yung ministry dito sa kung saan po ako nagmi-ministry. At first, kinonsider ko, pinag-pray ko, pero ang tugon sa akin ng Panginoon Diyos, stay. Kahit masakit, kahit mabigat, kahit mahirap. Now I am harvesting, reaping the fruits of our labor. Glory to God. Tapos na po tayo. Jesus began the ministry. Acts continued it. Fivefold equips it. Servanthood sustained it. Ayan po yung, itong ating pong lecture, ito po yung ating pong naging progress. Kita natin, nagsisimula ang ministry kay Jesus. Okay? At kung gusto nating maunawaan ang ministry talaga, balikan natin o tingnan natin kung paano ginawa ito ni Jesus. Doon sa Book of Acts, pinagpatuloy nila ito, na-equip ito, okay? Through the fivefold ministries, and then, dahil sa ating pagiging servant, hindi lang ito nagpapatuloy, okay, ito po ay nagtatagumpay. Lumalago, nagmumultiply. And, I want you to read this. Are you preparing for a title or preparing to serve? Ano pinupurso natin? Para maging bishop? Para maging kardinal? Para maging pinakamataas? Sabi ni Jesus, if you want to be a leader, learn to be a servant of all. Pakibasa nga po ito. The book of Acts has no formal ending because the ministry continues through us. The book of Acts has no formal ending because the ministry continues through us.
Brother AJ, you remember yung tanong natin sa Book of Acts? Yes po, Pastor. Ano po yung tanong natin doon? Yun po Ikaw ba yung ay- sa Chapter Opo. 29. Acts 29. Yeah, are you an Acts 29? Sabihin, kamusta ang buhay mo? Hindi po natatapos sa chapter 28 ang Book of Acts sapagkat nagpapatuloy ito sa iyo. Ito po yung sinasabi ng ating pong lecture ngayong gabi. Ito po yung kaninang yung song. Okay, balikan lang natin. Hindi ko nakakantahin kasi pasensya na po kayo sa boses ko. Parang sabi nung mga nakakapakinig ng boses ko, parang pinupunit na air daw. Lord, make me like you. Yun. Please make me like you. You are a servant. Make me one too. Oh Lord, won't you give me the strength every day to build a community and to follow your way. Make me a servant. Wala Let me- namang Acts 28, 29. Lord, let me lift up those who are weak. And let this be the prayer of our hearts. Lord, make us a servant.